Hello mga kagandang buhay! Kasama po natin ngayon si Kabiyahing Timmy. Papunta na po kami sa Calatagan, Batangas. Bibisitahin namin ulit ang Subil Farm at nagbihis tayo ng pang-executive kasi i-interviewin natin yung mga managers doon, team. Diskartihan natin, makakuha tayo ng magaganda nilang mga baka. So, ayan po mga kagandang buhay, samahan niyo po kami sa aming trip for today. Kasama po ang aking dalawang kabiyahe, Kabiyahing Timmy at Kabiyahing Roger. Let's go! Ayan, siyempre, dalawang mga kabiyahe ito eh. Kasama natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung mga ibubuga ng dalawang ito. So, come on, let's go mga kagandang buhay. Napakaganda po ang aming service ngayon. Ito po ay kutsi ni Kabiyahing Timmy. Hello mga kagandang buhay! Kakadaan pa lang po namin sa gate ng Subil Farm at nakita ko po ang mga inahin dito na sumisilong po sa init ng araw. Kasi time check po natin is 11 a.m. At ayan sila, Tim, oh! Grabe! Wow! Ang lalaki po! Pure Brahman po ito, Kabiyahing Roger. Ayan, Pure Brahman po ang mga inahin na yan, makikita natin. Sobrang lalaki. Oh, 'di ba? Nagpapahinga sila sa init. Sobrang ganda ng mga baka sa Subil. Wow! Puro babae lahat 'yan. Yan. So, buena mano pong baka kasi nasa 700 heads yung kanilang mga inahin. Yes. 700 heads lahat na yata yan. Lahat na yung 700 heads. May mga barako na. So may nakikita ako Kabiyahing Timmy banda doon, parang brown. Kakaibang kulay. Ayan. Pero Brahman pa rin. Napakaganda po ng kanilang mga inahin dito. Hindi nakabase kasi sa kulay ang Brahman. Marami po ang nai-inlove sa mga bakang Subil. Pag sinabi na po natin yung Subil, quality po talaga ang mga baka nila. Nasa maganda pong pangangalaga at ang breed talaga nila, tingnan ninyo po mga kagandang buhay, oh. Napakaganda po ng mga bakang Subil. Kaya po, laging yung mga tagapanood natin, gusto talaga nila itong bakang ito. Tara mga kagandang buhay at lapitan po natin ng konti. Wow! Sobrang ganda mga kagandang buhay. Meron pa banda doon, oh, nagsisilong talaga sila. Wow! Oh. Nagsisilong, mga kagandang buhay, makikita natin. Napakagandang mga baka. Ang mga inahin po ng Subil. Ayan, free range lang po lahat sila dito. Mga kagandang buhay. Siguro buntis itong isa na to, napakalaki pong tiyan. Wow! Ayan. Sobrang gaganda po, Pure Brahman. Meron pa pong mga golden po ang kulay. Isa pong napakagandang farm tour ito mga kagandang buhay na mapasok po tayo dito sa Subil Farm at masilayan po natin ang nagagandahan nilang mga inahin. Ayan, so hindi po natin maipagkakaila na talagang pricey po ang presyo ng mga Subil po na cows. Napakagandang tingnan nila at sobra pong nakakagalak
na makakita po ng ganitong klaseng mga baka dito sa Subel Farm. Ayan mga kagandang buhay. Ito buntis siguro itong isa na to. At sobrang laki ang tiyan. Ayan. So sabi ni Timmy, kunti pa lamang po ito. Buhay na mano po nating nakita. Anong masasabi mo, Tem? Ang gaganda daw nila talaga, sabi ni Timmy. So, ayan po, nasilayan po natin. Ano po masasabi nyo, mga kagandang buhay? Sadya pong napakaganda, wala pong kasing ganda po. At sobrang lawak po ng kanilang area dito. No? Lahat po pala ng mga bakang itong aking nasisilayan ngayon, mga kagandang buhay, ay puro buntis. Napakalaki na po ng kanilang mga tiyan. Siguro ang iba nito manganganak na. Napakabait po ng mga bakang Subel, napakaamo po nila. So ayan lang sila, free range. Wala po silang tali sa ilong, mga kagandang buhay. Free range lang po sila at sadyang tingnan ninyo. Napaka-harmony po nila, mga kagandang buhay, oh. Kaya di po tayo magtataka na pricey po ang mga presyo dito sa Subel dahil quality po talaga ang kanilang mga baka. So dito na po tayo mga kagandang buhay sa bakuran ng Subel. Ayan, makikita kaagad natin. Sobrang lawak po ng area. Hello, ma'am! Oh, andito na si ma'am. Oh, kilala ko na kaagad si ma'am kasi na-interview na siya ni Kabiang Roger eh. Hello! So, dito na po tayo mga kagandang buhay. Kikita ko po kaagad natin yung farm nila, oh. Naku, sobrang lawak! Grabe! Sobrang lawak. Malulula ka po sa lawak ng, ng farm. Ayan. So dito yata sa gilid ko, merong mga baka na, oh. Kikita natin. Po, mga kagandang buhay. Ma-amaze po talaga tayo dito sa farm ng Subel. Ayan. So nakita ko puro siya. Puro hindi fresh po yung pinapakain. At saka may mga number po yung baka. Ayan, oh. Ayan. Makikita natin yung mga healthy nilang baka. Puro may number po sa katawan. Ang lalaki na nila. Pwede ng pangkatay ang size. Oh. Pinapastol sila, oh. Yan po yung pakainan nila. Yan, puro po yan. Tuyo na dahon. Ang pinapakain po sa kanila. Tingnan natin kung may makuha tayong babae dito na baka dahil magdidiskarte po tayo dito sa general manager nila. Kasi gustong-gusto talaga ni Mr. Mihares yung babaeng bakang Subel. At hindi po talaga magsisisi kung ito po ay pang-materialis natin dahil napakaganda. Yan. Oh. Yan sila, silong na sila dahil medyo mainit na po, mga kagandang buhay. Ito po ang lawak ng field nila, mga kagandang buhay, oh. 100 hectares po ito. Napakasulit ng katawan, ano? Oh. Napakaganda. Ito po ba yung mga bull? Mga bull na for sale. Oo, na for sale na bull. Magaganda talaga po. Pure. Oh, pure na breed. Tsaka ang katawan, ang haba. Ito, kursunada ko to. Can you be mine? Parang siyang pinaka dito, pinakamataba. Oh. Anong number nito? Ang galing, ganda. Oh. Number ano po siya? 5166. Ayan po, napakalaki. Ganda, oh. Yan. Yan po ang mga bakang Subel
na inyo pong kinagigiliwan at inyo pong nire-request na puntahan ko po dito at ma-feature pa po ng malapitan. Yan po ay 100% pure Brahman? Wow! Oh. Yan, di po kayo magsisisi dito sa mga bakang ere. Kausapin na po natin yung general manager, mga kagandang buhay. Magdidiskarte na po tayo para makakuha at mabigyan tayo ng babaeng subel. Yan. Usap-usap na sila ni Kabihang Roger, oh. Ako, hello mga kagandang buhay. From Boracay to Subil Farm. Napakalayo yung binahe ko para ma-meet ko si Ma'am Lily. So, Ma'am Lily, nice to meet you. Gandang araw po sa inyo. Kalatagan, Batangas po itong farm na yung Hacienda Bigaa. Po. Dito po sa Kalatagan, may-ari po ng Sobel. Opo. So, thank you po at inyo kaming Pipicture feature dito sa inyo. Para marami pa ang umorder. Dahil yung mga customer namin, mga farmers, puro subel. Balikan ko daw ang subel at i-feature ko pa ng mas malinaw. Thank you po. Bakit kaya sikat ang subel farm sa mga baka? Actually po kasi ito yung talagang legacy noong ni Don Enrique, yung aming namayapa na po siya ngayon at ngayon po yung anak naman niya at po ang manage nito yung farm. Oversee. Kami po ang mga empleyado dito na pinagkakatsiraan na mag-oversee, magtingin in their behalf. Okay. So, ang baka po kasi talaga ang legacy ni Don Enrique. Actually, Indo-Brazil yung una nilang lahi. Yung mahaba po yung tenga, na makitid, na matalaw. Opo, yun po ang kilala. Indo-Brazil ang tawag. Crossbreed yun. Hindi po. Yun po ay Indo-Brazil klase ng baka. Hindi nga po, mataas, matalaw, mahaba yung tenga. Yun po ang unang kilala na akala nila. Yung sabi, Sobel cow. Ayun, bull. Pero hanggang sa unti-unti po na nag-shift kami into Brahman. Yes, Ito po, itong Brahman, itong medyo, hindi siya sobrang tangkad, pero siya ay malapad. Mataba? Oo, kasi... mas mabigat sa karni. Yes, opo. Kasi ang amin naman po, base din sa mga naging pagkonsulta sa aming mga kasamahan dati, sa aming consultant, sa iba pang mga marunong sa baka, mas ano po kasi late maturing ang Indo-Brazil. So unlike ang Brahman, mas mabilis siya na maglandi. So ibig sabihin, mas madali siyang magbe-breed. Kung sa lalaki naman, so ano siya, stocky siya. So gamitin mo siya as breeder kunwari for 6 years. Oo. At the end of that course, pwede mo naman siya ibenta pa as meat. So kuha mo pa din. slaughter siya. For slaughter. So mas malaki din ang makukuha mo sa kanya sa buto. Kaya tsaka wala na din po kami makuha kasi may mga pure na Indo. Kaya ito naman, ito breeding, natural breeding at meron din po kami AI. So kaya kami nakapag-produce ng mga purebred Brahman. Kaya pala, yung pala naging sikat ang subil. Kasi mini-maintain nyo talaga maganda ang quality. Okay. At saka syempre, ang pagsabi naman na ang baka ay maganda, depende sa natingin. Sabi nga di ba, ay, maganda yan. Pero sa iba, hindi maganda yan. Kasi iba-iba po ang pagtingin ng tao. Dahil yung iba, maganda nga yung mahabang tenga, may iba naman na ang maganda yung Brahman. So, baka mabash ako. Sabi, kanya-kanya po yan ng, ng preference sa pagbabaka. But sa ngayon po, Brahman po ang ng Hacienda Bigaa. So wala na kayong crossbreed na Indo at saka Brahman? Wala na po kasi kaming pinagmumula ng Indo eh. Meron man kaming konting-konti yung mga tira sa mga inahin. Pero sa lalaki po, wala na po kami Pero bakit di kayo nagtitinda talaga o di kayo nagpapalabas ng babaeng Brahman? Kasi po, kahit naman sa ibang farm, ang karamihan pong ginagamit, diba, may paproduce kayo mga babae, dumalaga, gagawin niyo po yung replacement para pag nagkal kayo ng mga inahin,
ma-maintain nyo yung size ng bull nyo. Yes. Kasi pag po inyo'y kay nagkal, ibig sabihin yung mga hindi nyo na gusto ng mga inahin, matanda na, o hindi na anak, dapat may pamalit kayo. So, nagbebenta man po kami ng babae, limited lang po. Kasi kailangan po namin replacement. So, yun naman, sabi nyo, replace, ibig sabihin, baka mabuntis niya yung kanyang tatay, yung kanyang anak. Oo. So, mayroon po kami dito mga hanggang 4 years to 4.5 ang aming bull. Then, ina-out na namin siya. Kahit siya i-breedable pa, Okay. ina-out na po namin siya para maiwasan yung inbreeding. So, po, yan yung tinatawag namin pag binabenta na yung mga senior bull. Oh, oo, para for slaughter na lang yun. Of course, no? Hindi, actually, pag mga ganun po, pwede pa po siyang magamit Oo. ng ibang farm. Kasi Opo. wala pong, Oo, hindi pa sa ma-inbreed, hindi oo. pa ma-inbreed, ibang grupo po yun. But for our purpose, ina-out po na namin niya sila para hindi po siya mag-inbreed sa aming mga, sa kanyang mga pakay. Kaya para sigurado po yung ating mga nagpo-purchase dito na maganda talaga. At saka we keep our records po. Especially na pinapractice po namin yung single sire herd na meron isa yung bull namin sa, let's say, 25 na babae. So may, let's say, 3 months siya doon, then may gap lang na 2 weeks or more, pinapalitan ng another bull. So, nag-trace po namin kung alin yung dam, alin yung sire ng bawat kaanak. We have the complete records po. Kasi yan po, pagkaanak ng bisiro, tinatatuan po yan para alam po agad yung date of birth at saka kung ano ang dam. Tapos para po during naman po winning, yung pagwawalay, yung tinatawag yung pagwawalay, around 6 months, prior to that, tinatatuan po yan. Yung branding, binabrand. Yan po yung makikita nyo. Yung brand na yan. Tapos may number talaga. Opo, yun yung brand number Number po. 11067. Opo, nag-i-indicate po yan ng edad kung kailan siya pinanganak. Oo. Para malaman natin yung edad. For example po, yung 11067, 11, ibig sabihin po, yan po ay November of 2020. November of 2020. Or, Tapos may mga bilog-bilog pa siya dito. ayan po Sa ay katawan. kalatagan, Zobel po yan, Zay, Ah. na may parang crown. Oh. Tapos sa kabila po yung CN, which is yung kalatagan, naman yan. Okay. So yan po ang tatak na subil talaga yung baka. 4132. Picture mo, 4132. 4132? Yan. Re. Yung palapitin. 4132? Re. Naka, re. Buka na. Feature natin si 4132. Wow, napakaganda ni 4132. Yan. Oh, yan yung una. Yan. Yung una, si 4132. Yan, ang number. Kuha mo. Wow! 4132. Ito na ba napili mo kabiyahe? Oo. Ayan, napili ni kabiyahe. So, ayan, at ang legacy po namin dito, ma'am, makapagdala ng mga lahi ng baka sa Negros. At marami pong natuwa sa legacy namin. Sobrang hirap ng biyahe. Ang layo, tapos kunti lang yung patong namin. Dahil price na talaga dito sa farm nyo. Yun nga sinasabi ko kay sa litang mundo ng pagbabakahan, dapat transparent tayo sa Oo. ating mga buyer. Opo. Kasi sa presyong ganito bibilhin nyo sa amin, dapat alam din ng end user o nung bumibili talaga na kayo ay naghirap. Naghirap talaga kami. So, at kayo ay paano walang kayo? nakukuhang commission from us. And Yes. resibo po lahat. Kaya, na-appreciate din ng iba yung aming pagsusumika na upgrade ang mga baka. Wala kasi 100 pure breed talaga dito sa Negros. Maganda simula po ito, nakakapagdala ng bull. Kasi ang isang bull naman, can serve at 25 na babae. So, kasi hindi naman sabay-sabay yan magdalan din yung babae. So, minimum of, let's say, 25 na dumalaga or mga ilahin, mas-serve po ng isang. Kaya, lahat halos ay bull yung ina-out ninyo dahil sobra yung bull. At saka po yun naman talaga normally,
itong mga to ay pangganado rin para sa ganung purpose pang-upgrade naman. Pero dahil nga kami ma'am ay nag-upisa po dito ng bili sa inyo, mayroong mangilan-ngilan po talaga nag-request na sana mabigyan kami ng konting babae rin dahil siyempre pag uumpisa doon na medyo may mabuntis ka agad. Kasi yan po aming legacy ni Kuya Roger na makatulong talaga namin. So pinapaabot rin namin sa inyo. Kasi ang negosyo kasi partnership din eh. So, makaambag rin ang Subel sa paganda ng breed doon sa Negros. Yes po, kasi malaking ano din sa amin yung karangalan din na yung baka namin na makatulong. Umabot sa Negros. Nakabot sa Negros at makakatulong mag-improve ng mga ng lahi doon ng baka. Tungkol po doon sa babae, dahil sabi ko nga sa inyo naman, limited po yung pag-out namin. Pero gagawan po, kasi this year wala pa kaming na-out na female na Brahman. So, dahil gusto natin makatulong sa bandang doon. Visayas, particularly in Negros. Mag-allocate kami siguro ng ilang heads. Kasi normally, mag-out kami ng 20. Opo. Pero not this time pa. Okay At saka lang. actually Huwag marami tayo maghintay din ng po, mga marami nagkukusunada doon. At marami din po mga nakapila na kumbaga. Oo. Ambunan lang kami ng konti. Opo, so ayaw ko naman na magsinungan na, sige, magyabang ako. Hindi na po lahat yung 20 kasi may mga nauna na rin naman po. So atin pong bibigyan ng na kahit paano kahit ilan magkaroon lalo po yung nauna. Para pag meron kaming mangilan-ngilan dito babae doon, mapabilis din ang breed. At saka siyempre may mga puhunan din sila. Malay mo, no? Kasi looking forward after 10 years. Madami na yan. Madami. Kasi kung tutuusin po kung talagang maganda yung pag-aalaga ng baka, ayos sa pagkain, manaon po manganganak ang baka. Yun naman po sa babae, we'll make it sure na kung halimbawa yung nakabili ng bull sa amin ay kukuha ng babae, we'll make it sure na hindi related yung dama, yung heifer na dumalaga namin aming ibibigay. Oo, para hindi ma-inbreed. Kaya natin. Oo. Kasi may record na hindi. Oo, kaya matitrace ka agad. Natitrace. So, ito pag-uusap natin, reviewin natin ito after 10 years, ma'am. Yes. Ayan. Gusto nyo, manaon. Yearly. Di ba, i-upgrade or patuloy pa rin po, manood ka lagi na aking mga vlogs. Subscriber na ba kita? Actually, parang hindi pa ata. Hindi ako masyado kasi sa YouTube eh. Pero si sir, parang nilike ko yung parang Tsaka yung last time ko dito, hindi ko pa nga pinapanood. Kasi naiya ako, ano ba yung tsura ko ma'am. Kasi sa inyo. Sumisikat na po doon sa Negros. Pag nagla-live kami, pupunta kami ng Subel. Ganyan, gusto nila Subel. Salamat naman po at nabibigyan nyo ng pagkakataon na makarating sa Pabisaya. Nasa history yung Subel eh. Sa pagbabaka, naka-record siya sa history. Opo. Kaya nga po, talagang pinapatuloy namin kung ano nasimula ni Don Enrique. Para hindi mawala yung legacy. The legacy goes on. Thank you so much, Mama. So, ayan, mga kagandang buhay. Nakita niyo, bibigyan tayo ni Ma'am kahit pa ilan lang, paunahan lang. So, pipiliin lang natin yung pwede natin mabigyan sa babae. So, maraming nagre-request eh. Opo, ay di yun nga po, madami, hindi naman po lahat mapabibigyan. Basta, yung Basta meron, basta meron. May waiting list tayo, kakahiya natin sa nauna. Sige, ate, feature pa natin ng marami pa yung mga pool ni Madam Pinto.